Sobrang na-appreciate ko nga pala yung mga taong nagme-message sa akin kagaya ng mga mababasa nyo dito sa screen. Eto no, sabi niya dito no, muntik na daw siyang mabudol ni Idol Rapi sa mga binibenta niya ng mga buy and sell printing product ng mga super overpriced. So kagaya nga ng mababasa nyo dito, nag-research siya, inalam niya yung mga tunay na presyo at hindi siya nauto. So sa pagkakaalam natin no, ang dami pa ring nauuto niya ni Idol Rapi, pero hindi natin talaga masisisi yung mga ibang tao kasi limited lang yung mga nalalaman ng mga nauuto na yan. Pero sana time to time matauhan sila at hindi na sila magpauto. So kung gusto nyong basahin yung mga ganitong mga feedback na mga nagpapasalamat sa akin, bisitahin nyo na lang yung Facebook page ko. Marami kayong makikita dyan na marami nagpapasalamat na nalaman nila yung tunay na presyo ng isang produkto na yun na sobrang mahal talaga. Hindi naman talaga masamang mag-markups ng mga binibenta mga buy and sell no? Yung tipong nasa tamang patong lang naman kasi syempre yung mga makatao man lang yung presyo. So ayun, simulan na natin yung vlog natin. Sorry kung medyo mahaba yung intro natin. Meron nga palang nag-comment sa atin dito. Sabi niya, kasya ba yung long na documents dun sa bed scanner ng Epson 5290? So ipapakita ko sa inyo dito sa video natin na to kung hanggang saan lang yung kakasya dun sa Epson 5290 at pwedeng mag-scan ng long dito sa ating Epson 5290 at pwede rin mag-photocopy ng long dito sa ating Epson 5290 sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ADF or yung Automatic Document Feeder. So mag-actual tayo ng scan ng long at photocopy ng long. Ipapakita ko sa inyo dito sa kabila nating camera. Let's go. So ito na yung screen ng ating monitor na itong Epson 5290. Ito yung makikita nyo dyan. So cellphone na lang yung ginamit ko. Tapos click nyo yung copy. Ito yung settings kapag ka long, no? Dito nyo siya ilalagay. Dyan sa ADF. So print na natin. 1 copy lang. So nakita nyo no, letter size yung nakalagay kanina. Kaya mariread na itong Epson 5290 na to na parang sa letter size lang siya pinrint. So makikita nyo no, putol. Ito yung medyo disadvantage na nakikita ko dito sa Epson 5290. Kailangan mo pang baguhin time to time yung kanyang settings kapag ka long yung ipiprint ninyo. So nakikita nyo no, putol dito pero dapat meron. So ulitin natin, ibalik natin to. Sa kabilang part naman tayo mag-print. So ilagay lang ulit natin. So dito no, kailangan nyo siyang baguhin time to time talaga. So dito no, makikita nyo pag nandito na kayo sa copy, pagka kinlik nyo yung okay or pinindot nyo, makikita nyo letter size, actual size, letter size. So ipiprint na itong printer na letter size siya. So kailangan baguhin natin. So hindi dyan binabago no, dun sa pinaka settings nya, click nyo yung home, punta kayo ng settings. Tapos click nyo yung okay, tapos forward para lumipat. Eto no, nandito na tayo sa printer setup. Okay nyo lang, tapos paper source, okay. Paper settings, eto na. Dito na nagkakatalo, time to time kailangan yung baguhin, no. So halimbawa, letter yung ipiprint ninyo, letter yung piliin nyo dito, no. So halimbawa naman, long, eto yung piliin ninyo. So etong legal, wag nyo tong pipiliin, no, dahil 8.5 by 14 yan. Doon lang tayo sa, meron tayong papel na 8.5 by 13. Ayan, no, select lang kayo dyan, no. Ayan. So ayusin na natin sa 8.5 by 13. Select nyo lang yung okay. Pagka nandun na naka-highlight, ayun, ibig sabihin no, okay na yun. Pindutin nyo na yung home. Tapos copy. So dito no, pagka nag-copy ka, makikita mo yung ADF. Ibig sabihin yan, merong papel na nakalagay sa ADF. Pero pagka tinanggal mo yan, mawawala. Ayun no, tinanggal ko yung papel. So ilagay ulit natin. Ayan, kailangan laging may ADF doon. Tapos print na natin ng isa. So ayun na, 8.5 by 13. Tignan natin kung kumpleto na. So ayun o, kumpleto na yung kanyang photocopy na long. So okay. So mag-proceed naman tayo dun sa pag-scan ng long. So ganun din yung gagawin natin no? Pag mag-i-scan tayo ng long, dito natin ilalagay sa ADF nya. Ayan. So kapag ganyan, okay na yan, pwede na natin i-scan doon sa ating computer kasi ayun o, nakikita nyo, nare-read na yung ADF. Ibig sabihin may nakalagay sa ADF.
So, simulan na natin. Mag-proceed na tayo dun sa ating computer, no? Ipapakita ko sa inyo dun. So, nandito na nga ulit tayo sa ating desktop computer. Pindutin nyo lang yung scan, hanapin nyo yung Epson Scan 2 para makapag-install kayo ng ganito, no? Yung Epson Scan 2. Punta lang kayo sa website neto ni Epson. Download nyo lang yung for 5290. Kung meron na kayong existing na Epson Scan na ganitong application, kailangan nyo pa rin i-install yung para sa 5290. So, eto, no? Meron tayong selection dito kung anong size yung i-scan natin. So, syempre, ADF, dito tayo sa maximum size. So, makikita nyo yung maximum size niya, 8.5 by 11 pa. Ayun o, 8.5 by 11.70. Kasi, hindi pa natin sineselect dun sa may document source. Dito sa scanner glass, kailangan i-select nyo yung ADF. Kapag sa scanner glass kayo mag-i-scan, eto yung piliin nyo. Kapag ka ADF naman dito. So, makikita nyo yung maximum size neto ni ADF ay 8.5 by 14. So, ayan o, nakikita natin. Pwede na natin ma-scan yung long. So, syempre, select lang kayo dito kung anong file yung gusto nyong i-save, pero para sa akin okay na tong PDF muna. And then dito i-check nyo lang to kapag marami kayong i-scan. Pero kapag sa ADF naman tuloy-tuloy na to kahit hindi niyo na to i-check, basta sa ADF. So scan na natin. Pinaka mababa na lang para mabilis. So ayan, nag-i-scan na siya. So kung gusto niyo nga mag-avail na itong Epson 5290, 13,500 lang tong ganitong printer. So, makikita nyo, no, nag-paper jam siya. Ulitin lang natin. Kailangan kasi maayos yung pagkakasalpak niya dun sa kanyang pinaka-ADF. Stop lang natin to. So, ayan, naayos na natin yung pagkakalagay sa scanner or dun sa ADF. Click na natin tong scan. At lumabas na nga yung kanyang output. So, ito yung kanyang na-scan. So, kung makikita nyo, no, mababa lang yung resolution niya dahil mababa lang yung sinetup natin doon. Para mabilis lang bang mag-scan. Ayan, no, diba? Long yung in-scan natin, na-scan niya ng long. Ang napansin ko lang, no, kapag sa ADF kayo mag-i-scan, minsan natutupi yung pagka-scan niya dito, yung output niya. Kasi may nagpa-scan sa akin nung nakaraan, sobrang dami. Medyo natutupi. At saka napansin ko yung 300 niya na value dito na resolution, iba yung output niya kumpara mo dun sa pinaka flatbed scanner ka mismo mag-i-scan. So ipapakita ko sa inyo yung mismong flatbed scanner kung ilan lang talaga yung kasya doon. I mean kung anong size lang ng bond paper yung kasya doon. So dito, no, meron tayong tatlong bond paper. Ito yung short, yung walang nakaprint sa kanya. At ito naman yung A4. At ito naman yung long. So ipagpapantay-pantay natin yan. So makikita nyo, no, yan yung A4, yung nasa taas at nasa likod yung long. At ito naman yung short. Makikita nyo, no, mas malaki yung A4 kesa sa short. Ayan. So, bubuksan natin yung kanyang scanner. Ito, alisin lang natin to. Ito yung short, yung walang nakaprint. So, kapag nilagay natin dito, makikita nyo, meron siyang indicator dito na nakalagay letter, kung nakikita nyo. Papakita ko na lang sa isa pang camera yung medyo malinaw-linaw. And then, alisin natin tong short. Ipalit natin yung A4. Ito yung ito yung pinagprintan ko nung nakaraan. So makikita nyo, no, A4, ganyan. At hanggang dito lang talaga yung pwedeng mai-photocopy or mai-xerox or ma-scan using flatbed scanner neto ni Epson 5290. Kung makikita nyo, meron pang space dito. Wala na to, hindi na to gumagana. Hanggang dito lang talaga sa A4 at letter. So ipapakita ko sa inyo, lagyan natin siya ng long. Ito long to. Kung makikita nyo, no, kung tutuusin, kakasya pa yung long. Pero sagad na dito. At hindi na talaga may scan sa part na to, sa pinakadulo na to. Kasi, puro mga gears na yan, no, wala na yung kanyang pinaka-scanner. Hanggang dito lang yung kanyang pinaka-scanner. Ito na ay puro gears na to, nasa ilalim niya. Kaya ginagamitan ng ADF para ma-accommodate yung
long. Ayan, no, kasi kapag in-scan tong long, kapag dumaan ng ganyan yan, automatic siyang dumediretso. So, sana nagagets nyo yung logic kung bakit pwede yung long dito dahil meron siyang automatic document feeder. Kasi dun sa mga Epson 3210 or 3110, merong technique dun kapag merong customer na gustong magpa-photocopy ng long, ang ginagawa dun, habang umaandar yung scanner, ima-manual mo siyang i-slide. Kaya ako bumili ng Epson 5290 para hindi na ako magmamanual ng slide. Ganun kasi yung technique doon kapag nag-i-scan siya, ino-automatic mo siyang i-slide na ganun para ma-accommodate mo yung long. Dito hindi mo na kailangan pa. Meron na kasi siyang document feeder. So ayun, no, sana nakita nyo kung paano mag-scan, mag-photocopy ng long at nakita nyo na yung pinaka flatbed scanner niya. Epson 5290. So ayun lang. Like, share, and subscribe. Huwag magpapauto kay Idol Rappi. Lahat na nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.